Ang pag-ibig ay hindi ipinipilit. Kusa itong ibinibigay. Kaya pasensya ka na. Mas marami pang babaeng magmamahal sa'yo. At hindi ako yun. Ay, sa wakas. Nasa mga kamay ko ng kwaderno. Ula ko, orasyon ang nilalaman nun. Kaya masarap ang luto niya dahil may itim siyang kwaderno. Sana mapatawad ka ng Diyos sa nagawa mo, Kuring. Maliit man ang kita ko. Pero ipinagmamalaki ko yun dahil galing yun sa dugot pawis ko. Higit sa lahat, galing sa malinis na paraan. Hindi, Hiraya. Alam ko meron. Aminin mo, nagpapakipot ka lang, di ba? Hindi ako makapapayag na hindi ka malang natitikman, Hiraya. Dark Shadow, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mayari. Isa ako sa mga nakikinig ng inyong channel. At nahihilig ako sa mga totoong kwento ninyo tungkol sa mga aswang. Kaya naman, naisipan ko ring magbahagi ng aking kwento. Ang istoryang ibabahagi ko ay naganap noong ako ay 12 anyos pa lamang sa isang maliit na baryo. Nagsimula ang lahat. Kasama ko noon ang aking nakatatandang kapatid na si Hiraya. Mga suki! Bili na kayo ng lutong ulam ko. Itong bupis. Masarap ito. Sige na, bili na kayo. Doon kami kay Hiraya bibili. Mas masarap ang ulam doon. Uy, ito naman. Sabyo, mas masarap ang luto ko kaysa sa babaeng yun. Kaya dito na kayo bumili sa akin. Mas masarap ang luto ni Hiraya. Kaya doon ako bibili ng sinigang. Walang iyang to. O sige, pumunta kayo roon. Doon sa babaeng ispasol na yon. Ay, nakakabuisit talaga. Bakit pa kasi dumating yung babaeng yan rito sa baryo namin? Naubusan tuloy ako ng customer. Malalaman ko rin kung anong sikreto mo, Hiraya. Malalaman ko rin. Matagal nang nagtitinda ng lutong ulam si Kuring sa baryo Kalumpang. Marami siyang suki sa kanyang mga tinda. Subalit, nang dumating ang isang dayuhang nagngangalang Hiraya, unti-unti nang nawalan ng mga customer si Kuring. Ayon sa kanyang mga dating suki, masarap daw magluto ang naturang magandang dalaga na labis namang ikinagalit ni Kuring. Ay, naku, Gusting. Ubusin mo lahat ng ulam na tinda ko. Nababaliw ka na ba, Kuring? Gusto mo ba akong mamatay sa high blood? Ang dami-dami niyan. Puro pa karning baboy ang mga putahing niluto mo. Paano naman kasi? Kahit ipautang ko, ayaw ng mga suki natin dati. Mas gusto nilang kumain doon sa karinderya ni Hiraya. Mas masarap daw ang pagkain doon eh. Hindi naman natin pwedeng pagbawalan ng mga tao kung saan nila gustong kumain. Ang sabihin mo, may ginagawang kababalaghan niyang Hiraya na yan. Imposible namang mabaliw sa luto niyang mga tao dito sa baryo Kalumpang. Halos pareho lang naman ang putahing niluluto namin. Ay, wala tayong magagawa, Kuring. Gusto ng mga kabaryo natin ang luto niya. Hindi, Gusting. Gumawa ka ng paraan para malaman kung anong gayumang inilalagay ng babaeng yon sa mga luto niyang ulam. Hindi pwedeng ganito. Malulugi tayo, mawawalan tayo ng hanap buhay. Pambihira ka naman oh. Anong gusto mong gawin ko? Pasukin ko yung bahay niya. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Kuring? Bahala ka kung anong diskarteng gagawin mo. Basta, Gusting, gawan mo ng paraan para malaman ko kung anong sikreto ng babaeng yon. Ay, nako. Ewan ko sa'yo, Kuring. Kahit kailan ang dumi ng utak mo. Sa negosyo kasi, hindi talaga maiiwasang magkaroon ng kompetisyon. Nagkataon lang na masarap talaga siyang magluto. Hindi. May sikreto talagang babaeng yon. At
Aalamin ko yung gusting. Aalamin ko at patutunayan ko yan sa'yo. Ay, bahala ka nga. Ang tigas ng ulo mo. Hindi nagpaawat si Kuring sa kanyang asawang si Gusting. Pinagpipilitan niyang may ginagawang kababalaghan ang dalagang si Hiraya. Kaya't nahuhumaling ang mga tao sa kanyang mga luto sa buong baryo. Isang araw, hindi nagbenta si Kuring ng lutong pagkain. Sa halip, palihim siyang tumalilis sa gilid ng karinderya ni Hiraya upang alamin kung ano nga ba ang sikreto ng dalaga. Hiraya, pagbilan mo nga ako ng silikong. Ay, ako rin, Bopis! Tinuguan naman sa akin. Raya, yung tinola sa akin, isang order. Isa-isa lang po. Pasensya na. Mag-isa lang po ako ngayon. Baka naman maubusan kami eh. Hindi po kayo mauubusan. Marami po itong niluto ko. May pangiti-ngiti pa tong babaeng to. Ay, sa akin. Ay, naku. Asarap talaga Kung ng hindi ko pa luto. alam, Amoy baka kung anong bawang. gayumang inilagay niya sa mga niluto niya. Baka maubusan ako. Ayun, pumasok na siya sa kusina niya. Sisilip ako sa maliit na siwang. Ay, eto. Dito. Sisilip ako. Ang bango-bango ng mga luto niyo. Uy, totoo ba itong nakikita ko? May hawak siyang itim na kwaderno na parang may binabasa siya rito habang inilalagay na ang sangkap sa luto niya. Ay, sabi ko na nga ba, mangkukulam ang babaeng to. Kailangang malaman ito ng mga tao dito sa baryo namin. Nagmamadaling umalis si Kuring mula sa karinderya ni Hiraya at dali-daling umuwi sa kanilang bahay. Halatang balisa at may mabigat na naiisip. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa tindahan ni Aurea, ang kilalang tsismosa sa kanilang baryo. Pagkarating niya ron, agad siyang lumingon sa paligid bago bumulong kay Aurea. Hoy, Aurea, may sasabihin ako sa'yo. O ano naman yung Kuring? Mukhang intense yung chismis mo ha. May pabulong-bulong ka pa sa tenga ko. Intense talaga, kaya nga makinig ka. Ay siya, sige, sabihin mo na, madali lang ha. Kahapon pumunta ako sa karinderya niyang si Hiraya. Kasi alam mo na, nagdududa talaga ako sa babaeng yan. O tapos, sumilip ako sa siwang ng kusina niya. Naku, may nakita ko. O, ano naman ang nakita mo? Meron siyang itim na kwaderno at binabasa niya ito habang nagluluto siya. Parang orasyon. Oh, ibig mo sabihin, mangkukulam si Hiraya? Kaya ang ganda-ganda nun. Hoy, hindi mo ba napapansin ha? Hindi normal ang ganda niya. Tinig pang artista. Abi, sobrang kinis ng balat. Sobrang puti, parang espasol. O di ba hindi normal? At bakit meron siyang itim na kwaderno ha? Para sa yun. Ay baka naman may lahi ang mga magulang kaya ganyan siya kaganda. Ito naman. At bakit nga meron siyang itim na kwaderno? Para sa yun? Yun ang hindi ko alam. Diba, sabi ko sa'yo, may kakaiba sa babaeng yan eh. Dapat malaman ng mga kabaryo natin yung kababalaghang ginagawa ng babaeng yan bago pa mahuli ang lahat. Ay, tama ka, Kuring. Dapat malaman ng mga tao sa atin para mapigilan siya. Agad na tumangutango si Kuring bilang pagsang-ayon kay Aurea. Yun talaga ang plano niya. Ang ibulong kay Aurea ang kanyang nakita. Dahil alam niyang hindi mapipigilan ng tsismosa ang kakatihan ng dila nito. Siguradong ikakalat ni Aurea ang balita sa buong baryo. Samantala, kasalukuyang nagsasara ng tindahan ang magkapatid na sina Hiraya at Mayari nang mapansin nila ang mga bulong-bulungan ng mga taong dumaraan. Napatitig sa isa't isa ang dalawa. Unti-unting sumeryoso ang mga mukha. Ate, naririnig mo ba yun? Oo, Mayari. Tayong pinag-uusapan nila. Kakaiba rin ang mga titig nila sa atin. Parang natatakot at nagdududa. Hayaan mo na sila. Ipagpatuloy na lang natin ang pagsasara ng tindahan natin. Baka may naninira sa atin, ate. Kung meron man, hindi natin kasiraan yun. Siyang sumisira ng sarili niyang pagkatao. Halika na,
pumasok na tayo sa loob. Ano bang gusto mong ulam? Ipaghahanda kita. Gusto ko yung iga doon na maraming sili. Yes, boss. Sarapan mo, ate, ha? Kailan ba ako nagluto ng hindi masarap? Masayang pumasok sa loob ng kanilang bahay kubo ang magkapatid. Hindi na nila pinansin ang kakaibang mga titig at bulungan ng mga tao. Para sa kanila, wala naman silang ginagawang masama, kaya wala rin silang dapat ikatakot. Kinabukasan, maagang nagbukas ng karinderya sina Hiraya at Mayari. Kahit na ipinagkalat ni Orya ang tsismis tungkol kay Hiraya, marami pa rin ang dumadayo at bumibili sa kanilang karinderya. Samantalang kay Kuring, iilan na lamang ang suking lumalapit. Muli na namang umusok ang bumbunan ni Kuring sa inis. Hindi na niya napigilang magalit at magparinig ng kung ano-ano sa loob ng kanilang karinderya. Sakto namang naroon ang kanyang asawang si Gusting na agad nakaramdam ng papalapit na sigalot. Iba talaga kapag hinahaluan ng gayuma ang pagkain. Maraming nahuhumaling. Hoy Kuring, magtigil ka nga dyan at nakakahiya ka. Ay, bakit naman ako mahihiya? Totoo naman ang sinasabi ko. Palibasa ang isa dyan, gumagamit ng gayuma at ng kademonyohan. Kaya naman maraming bumibili sa karinderya niya. Tama na nga sabi Kuring, pinagtitinginan na tayo ng mga Ay, tao. mas mabuti yun para malaman nilang totoo. Hoy, kayo, huwag kayong bibili sa tindahan ng babaeng yan. Nilalagyan ng gayumang pagkaing luto niya. Kaya naman kayo nahuhumaling. Tama na nga, Kuring! Ha! Hindi mo na matanggap na mas masarap ang luto sa'yo ni Hiraya! Hoy! Bading! Hala! Walang hiyang to? Ha! Saan Ako na punta nga tayo? itong nagmamalasakit. Ako pang pinapalabas mong masama, bakla! Ha! Totoo naman na! Inggit ka! Magtigil ka! Kahit kailan hindi ako naiinggit sa babaeng yan. Magtigil ka na nga Ay, ang sabi Kuring. ginagawa mo! Hindi mo yung kaingitan! Bakla! Ha! Taba! Bakla na walang ligo-ligo! Hay! Naliligo ako! Ano? Ikaw nga! Hindi mo naman kuskus yung mga kilikili mo kasi ang laki ng... Ano ba? Hoy! Tama na! Magtigil ka na nga sabi Kuring. Tingnan mo! Nag-aalisa na tuloy ang mga customer natin! Ay, paano kasi? Ginagayuman ng babaeng yan. Aswang yan eh. Mangkukulam pa! Sabi nang tumigil ka na! Hindi na maawat ni Gusting ang kanyang asawa. Panay ang parinig ni Kuring kay Hiraya kahit nasa harap ng maraming tao. Samantala, pinili na lamang ni Hiraya ang manahimik at patuloy na magsilbi sa kanyang mga customer. Isang bagay na lalong nagpainit ng ulo ni Kuring. Kinahapunan, humupa na ang dagsa ng mga mamimili at halos ubos na rin ang mga paninda ng magkapatid. Hindi na napigilan ni Kuring ang sarili. Dumiretso siya sa karinderya ng mga ito at sa tindi ng galit ay parang umuusok ang kanyang mga ilong. Agad na nakaramdam ng takot ang batang si Mayari. Nang makita si Kuring, ramdam niya ang bigat ng presensya ng babae na waring may itinatagong bagyo sa dibdib. Ate, huwag kang matakot, Mayari. Nandito si ate. Hoy! Hiraya! Kung ano man ang ginagawa mong kababalaghan dito sa Baryo Kalumpang, abay itigil mo na! Alam kong may inilalagay ka sa mga iniluluto mong pagkain, kaya nahuhumaling ang mga tao! Wala po akong alam sa sinasabi mo, Aling Kuring. Wala po akong ginagawang masama. Uy, sus! Nagmamaang-maangan ka pa kunyari, ano? Kunyari ka pa na mabait. Hindi mo magagamit sa akin yung maganda at maamo mong mukha. Alam kong may itinatago kang kulo. Pakiusap po, Aling Kuring. Umalis na po kayo. Natatakot na po ang kapatid ko. Hoy, ito ang tandaan mo, Hiraya, ha? Malalaman ko rin ang sikreto mo at ilalantad ko yun sa mga tao. Akala mo ba, hindi ko nakitang itimong kwaderno na ginagamit mo habang nagluluto ka? Nagtungo kayo sa bahay namin? Abay, oo! Kitang-kita ng dalawang mga mata ko na may hawak ang itim na kwaderno habang nagluluto. Ano, ha? Ano yung nasa itim na kwadernong yon? Naglalaman ba yun ng mga orasyon? Mangkukulam ka ba? Hindi po ako mangkukulam.
At sa pangalawang pagkakataon, nakikiusap po ako. Umalis na po kayo. Tigilan niyo na po kami sa pambibintang niyo sa amin. Dahil wala po akong ginagawang masama. Di mo ako maloloko. Kung naloloko mo yung mga tao rito sa Baryo Kalumpang, aba ko hindi. Wag ako! Tandaan mo yan! Galit na galit si Corinne kay Hiraya at patuloy itong pinagbibintangan ng kung ano-ano. Hindi siya tumigil sa paninira at paninita hanggang sa wakas ay umalis din siya sa karinderya. Doon lamang nakahinga ng maluwag ang magkapatid dahil sa tensyon at pagod sa nangyari. Napagdesisyonan nilang magsara ng tindahan ng mas maaga kesa karaniwan. Samantala, kinabukasan, sa bahay ni Corinne, dumating ang panganay na anak nitong si Bonifacio. Halatang galing sa malayong biyahe, bit-bit ang mabigat na bag. Ay, Bonifacio, anak! Nay. Mabuti naman at umuwi ka na galing Maynila. Hindi ka malang nagpasabi. Di sana, nasundo ka namin sa pantalan. Mano po, inay? Ay, kaawang ka ng Diyos, anak. Aba, mukhang marami kang dalang pasalubong, ha? Nakaipon po ako ng konti kaya medyo marami ako nabili. Si Itay ho, nasaan? Ay, nasa laot yun. Namamalakaya. Mamaya pang uwi noon, mga 5 ng hapon. Nako, makakatikim pala ako ng presko isda nito. Umay na po akong kumain ng yeladong isda sa Maynila. Abay, oo naman, anak. Ipagluluto din kita ng paborito mong ulam. Na sinaing na tulingan, na may halong taba ng baboy at maraming kamyas. Naku, miss na miss ko na po yan, inay. Teka, magpapahinga muna po ako. Pagod po kasi ako tsaka inaantok pa. Ay, sige anak. Magpahinga ka na muna. Mamaya tulungan mo ko sa karinderya, ha? Opo, tulog lang po ako saglit. Napangiti si Corinne habang sinusundan ng tingin ang kanyang anak na si Bonifacio, na ngayon ay papasok na sa dati nitong silid. Hindi maikakaila ni Corinne na matikas at gwapo ang kanyang anak. Marami ring kababaihan sa kanilang baryo ang nahuhumaling kay Bonifacio. Subalit, sadyang pihikan nito pagdating sa pagpili ng babae. Dahil dito, naisip ni Corinne na baka makatulong kung isasama niya si Bonifacio sa pagtitinda sa karinderya. Baka sakaling makahatak sila ng mas maraming customer gamit ang gandang lalaki ng kanyang anak. Grabe ang ugali ni Aling Corinne, ate. Kung ano-ano masasamang salita ang sinabi niya sa atin. Hayaan mo na. Kung papatulan pa natin, baka mas lalo lang lumaki ang gulo. Akala ko pa naman, kapag lumipat na tayo rito, magiging tahimik na tayo. Hindi pa rin pala. Kaya nga hanggat maaari, wag na lang natin pansinin si Aling Corinne. Pero pinag-iinitan niya tayo, ate. Galit siya sa atin dahil maraming bumibili tsaka mga suking niya yun dati. Hindi naman natin mapipilit ang mga tao kung saan nila gustong bumili. Ate, paano yun? Alam niyo na yung tungkol sa itim na kwaderno. Huwag kang mag-alala, Mayari. Ako nang bahala doon. Matapos mag-usap ng magkapatid, sinimulan na nilang ilabas ang kanilang mga paninda. Samantala, sa kabilang tindahan, abot hanggang tenga ang ngiti ni Corinne. Halatang masaya, lalo na nang lumabas ang kanyang gwapong anak na si Bonifacio. Mas lalong tumingkad ang karisma nito dahil sa kanyang morenong balat at matikas na pangangatawan. Kaagad nagsilapitan ang mga kababaihang dati pa ay may paghanga kay Bonifacio. Tuwang-tuwa si Corinne, lalo na nang mapansin niyang ang mga ito'y nagsimulang bumili ng kanilang mga lutong ulam. Ito na nga bang sinasabi ko? Ang anak ko lang palang katapat ng ganda ni Hiraya. Tingnan natin ngayon kung sino ang unang makakaubos ng paninda. Nay! Oh, Bonifacio anak, bakit? Ngayon ko lang napansin may karinderya din pala dito sa tapat natin. Oo, bago lang mga yan.
Sino po ba may-ari? Bata lang kasi yung nakikita ko nagbabantay. Si Hiraya. Oy, pero kang lalapit sa babaeng yun. Mangkukulam yun. Ho? Nay, wala namang mangkukulam sa panahon ngayon. Wala nang ganyan sa syudad. Maniwala ka sa akin. Nahuhumaling ang mga tao sa luto niyang pagkain. At nakita yun mismo ng dalawang mga mata ko. Meron siyang itim na kwaderno, anak. Ginagamit niya tuwing nagluluto siya. Nako, Nay, baka naman po recipe book niya lang yun. Sa tingin mo, anak? Hindi imposible. Baka doon niya sinusulat yung mga recipe niya para hindi niya makalimutan. O pwede namang minana niya sa kung kanino. Napaisip si Kuring sa sinabi ng kanyang anak na si Bonifacio bago siya napatingin sa karinderya ni Hiraya na gaya ng dati ay pinipilahan na naman ng mga mamimili. Muli siyang napabaling kay Bonifacio na sa kasalukuyang nagsasandok ng lutong ulam para sa isang customer. Pagkatapos ay muling bumaling ang kanyang tingin sa karinderya ni Hiraya at doon ay lihim siyang napangiti. Isang plano ang unti-unting namumuo sa kanyang isipan. Isang plano na sa tingin niya ay maaaring maging susi upang tuluyang mapabagsak ang dalagang si Hiraya. Ate, alam mo kanina, may nakita akong lalaki sa tindahan ni Aling Kuring. Si Manggusting? Hindi po. Binata, kaedad mo yata yun. Baka naman anak niya mayari. Siguro nga, mukhang mabait ate. Hindi katulad ni Aling Kuring. Masungit at palaging nakasigaw. Ikaw talaga, baka may makarinig sa'yo. Malalago tayo niyan eh. Totoo naman ah, galit siya sa atin. Kasi lagi niya nga tayong pinariringgan eh. Hayaan na natin. Kapag pumatol tayo, masasayang lang ang oras natin. Alam mo, mga ganyang tao, hindi na dapat yan pinag-aaksihan ng panahon. Kung nabubuhay lang sana si Lola Salome. Pero wala na si Lola Mayari. Tayo na lang dalawa, kaya kailangan nating magsumikap. Opo ate, tutulungan kita palagi sa pagtitinda para makaipon po tayo ng pera. Mabuti, gusto ko kasing mag-aral ka sa susunod na pasukan. Tahimik ang magkapatid na Mayari at Hiraya habang nagtatalop ng gulay at naghihiwa ng iba pang sangkap para sa kanilang lulutuin kinabukasan. Nasa labas sila ng kanilang bahay kubo. Nakaupo sa bangkitong kawayan, abala sa kanilang gawain. Nasa ganoong ayos sila nang mapadaan si Bonifacio. Napabaling siya sa dalawa at agad na napako ang kanyang mga mata sa magandang dalagang si Hiraya. Kulay ginto ang mahaba at alon-alon nitong buhok. Makinis at maputi ang balat at maamo ang mukha nito. Napasinghap si Bonifacio nang humarap sa kanya si Hiraya. Napakaganda ng dalaga. Matangos ang ilong. Namumula ang mga labi. Mahahaba ang pilik mata. At ang kulay ng mga mata ay tila kakulay ng kanyang buhok. Light brown na parang ginto kapag tinatamaan ng araw. Hindi malaman ni Bonifacio ang kanyang gagawin. Ramdam niya sa sarili na bihag ng magandang si Hiraya ang kanyang puso. Nay, hindi niyo man lang po nababanggit sa akin na may napakagandang babae palang nakatira dyan sa tapat natin. Nakita mo na pala si Hiraya. Hiraya po yung pangalan niya? Oo. Yung batang nakita mo, kapatid niya yun, si Mayari. Nay, napakaganda niya. Para siyang diwata. Daig pa niya ang ganda ni Liza Soberano. Ay, sus mi naman ang OA mo, Bonifacio. Para ka ring ama mo. Gandang-ganda sa mangkukulam na yun. Nay, sa ganda niyang yun makukulang. Ay, teka nga. Hindi ka naman ganyan sa mga babae nagkakagusto sa'yo. Huwag mong sabihin, nagugustuhan mo na rin ang Hirayang yan. Wala naman sigurong masama, hindi ba? Wala naman siguro siyang kasintahan. Mukhang wala naman akong nakikita. Kung ganun,
pwede akong umakyat sa kanya ng ligaw, Nay. Bahala ka. Kung gusto mo, di wala naman akong magagawa. Susubukan ko maligaw sa kanya, Nay. Sisiguraduhin ko, mapapasagot ko siya. Lihim na napangiti si Coring nang marinig ang determinasyon ng kanyang anak na si Bonifacio na ligawan si Hiraya. Bahagi talaga iyon ng kanyang plano at mataas ang kumpiyansa niya na magiging epektibo ito. Alam niyang hindi matatanggihan ng sinuman ang gandang lalaki ng kanyang anak. Sigurado siyang magugustuhan din ito ni Hiraya, katulad ng pagkagusto ni Bonifacio sa dalaga. Kinaumagahan, maagang pumunta si Bonifacio sa harap ng karinderya ng magkapatid. Gaya ng nakasanayan, si Mayari ang nagbabantay. Kagad niyang nilapitan ang bata at sinadyang kunin ang atensyon nito. Ngumiti si Bonifacio at magiliw na kinausap si Mayari na tila nagulat pa sa paglapit niya. Bibili ka po ba ng pagkain? Oo, gusto ko lang subukan tong luto ninyong adobo. Pwede mo ba akong pagbilan ng isang order? Sige po, sandali lang Iti-take out niyo po ba? Hindi. Dito na ako kakain. Sige po. Nasaan nga pala ang kapatid mo? Bakit mo po hinahanap ang ate ko? Kasi... Mayari, heto na yung bagong lutong kare-kare. Ate, hinahanap ka niya. Ha? Hi. Good morning. Kilala ba kita? Hindi, pero... Pasensya na, busy ako. Ako si Bonifacio. Anak ako ni Coring at ni Gusting. Yang karinderya dyan sa tapat ninyo? Ako si Hiraya. Kapatid ko naman si Mayari. Nakita ko kasi kayo kahapon Nakita mo rin ba ako, di ba? Nahiya lang kasi akong lumapit kasi may ginagawa kayo. Oo, natatandaan ko. Kakain ka dito sa karinderya namin. Sana magustuhan mo ang mga luto naming pagkain. Sige, kailangan ko magluto. Para may pang-refill ako mamaya. May iwan na kita. Nangingislap ang mga mata ni Bonifacio habang sinusundan ng tingin si Hiraya. Napakaganda talaga ng dalaga, lalo na sa malapitan. At higit pa ron, napakabango ng kanyang natural na halimuyak para kay Bonifacio. Lalo itong nagpalalim sa damdaming unti-unting namumuo sa kanyang puso. Nang ihain sa kanya ni Mayari ang adobong luto ni Hiraya, agad niyang tinikman ito. Sa unang subo pa lang, nahalina na siya. May kakaibang sarap ang putahe, parang may mahika. Isa itong uri ng pagkain na hindi mo matatalikuran, na uulit-ulitin mo at babalik-balikan kahit pa hindi mo maintindihan kung bakit. Napakaganda niya, inay. Napakasarap ng luto niya. Grabe. Hindi ko akalain na malalab at first sight ako ng ganito sa kanya. Hoy, Bonifacio, para kang timang dyan. Nakausap mo man lang ba na matagal ang babaeng yon? Hindi po. Oh. Pumasok agad siya Hindi na lumabas pa ng kusina. Ay, may tinatago talagang babaeng yan, Bonifacio. Kaya bilis-bilisan mo kagad ang panliligaw. Dapat sagutin ka kaagad yan, ha? Pero nay, medyo mailap po Uy, anak naman! Di paamuhin mo. Gamitin mo yung kagwapuhan mo. Hoy, hoy, hoy! Ano yung pinag-uusapan niyo mag-ina? Ay, nako! Huwag kang mangyalam dito, Gusting. Hindi mo kasing gwapo ang anak mo. Ay nako, lalong hindi mo yan kamuka. Bakit naman hindi, ha? Ano ba kasi ang pinag-uusapan ninyo? Tungkol po kay Hiraya, itay. Nais ko po kasi siyang ligawan. Ano? Hoy Bonifacio, inutusan ka ba nitong nanay mo na ligawan si Hiraya, ha? Hoy, Gusting! Manahimik ka nga! Wala akong inuutos dyan sa anak mo. Sarili niyang kagustuhan na ligawan si Hiraya. Ay, maniwala ako sa'yo, Coring. Napakainit ng dugo mo dyan kay Hiraya.
paano ako maniniwala na wala kang binabalak? Alam mo ikaw, kontrabida ka talaga eh. Tay, di pa ako inutusan ni nanay. Sadyang nahalina lang po talaga ako sa kakaibang ganda ni Raya. At alam ko po, hindi niya ako magagawang tanggihan. Lalo na sa gandang lalaki kong to. Alam ko magugustuhan niya ako, inay. Oh, kita mo na? Wala akong ginagawa. Magpasalamat pa nga yung babaeng yan at nagustuhan siya nitong anak natin. Maraming nagkakandara pa dyan. Nagpapaalala lang ako, Kuring. Matapos ang pag-uusap ng mag-anak tungkol kay Hiraya, pinanindigan ni Bonifacio ang kanyang desisyon na ligawan ng dalaga. Palagi na siyang napapadako sa karinderya ng magkapatid, umaasang makuha ang atensyon ni Hiraya. Subalit, taliwas sa inaasahan niya, tila mas naging mailap si Hiraya sa kanya. Hindi siya nito madalas hinaharap at kung kinakausap man niya, ay matipid lamang ang sagot nito. Walang init, walang interes. Doon unti-unting nakaramdam ng paninibugho si Bonifacio. Hindi niya matanggap na ang kauna-unahang babaeng labis niyang natipuhan ay tila walang kahit katiting na pagtingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang isang babae ay hindi bumigay sa kanyang karisma. Oh, anak, bakit naman ganyan ang mukha mo? Kumusta ang panliligaw mo kay Hiraya? Nay, mas lalo po siya nagiging mailap sa akin. O ba yung kapal naman ang mukha niya? Kung ganun talaga, ikaw na nga itong sumusuyo sa kanya. Tapos aayaw pa siya. Hindi niya ba alam kung gaano siya kaswerte sa'yo? Nay, sinubukan ko na po lahat ng alam kong panliligaw pero hindi talaga bumibigay. Ay hindi, huwag kang pumayag. Dapat maging kasintahan mo yung si Hiraya. Pero Nay, akala ko ba hindi mo siya gusto? Narinig ko sinabi ni tatay nung nakarang araw. Anak, kahit naman hindi ko gusto yung si Hiraya, kung talagang gusto mo siya, ay wala naman akong magagawa. Mapapaibig ko din siya, inay. Yan, ganyan. Tiwala ako sa'yo. Kapag napaibig mo na siya, nak, may pabor akong hihilingin sa'yo. Ano ho yun, inay? Nakawin mong itim na kwaderno ni Hiraya. Ano ho? Pero bakit? Naisip ko kasi anak, baka tama ka. Baka may sikretong sangkap na nakatago sa kwadernong yon at kapag nakuha mo yon, di magiging atin na yun. Paano kung magalit sa akin si Anak Raya? naman, kapag naging kasintahan mo na siya, di magiging parte na rin siya ng pamilya natin. Oh, ano pang karapatan niyang magalit? Sinusulsulan ni Coring ang kanyang anak na si Bonifacio na nakawin ang itim na kwaderno ni Hiraya. Ayon sa kanya, maaaring ito ang dahilan ng tagumpay ng dalaga sa pagluluto. Ngunit hindi malaman ni Bonifacio kung susundin ba niya ang kanyang ina. Hirap na nga siyang paamuhin si Hiraya. Lalo pa ngayon, tila lalo itong umiiwas sa kanya. Samantala, unti-unti nang nakakaramdam ng inis ang magkapatid na Hiraya at Mayari dahil sa pagiging makulit ni Bonifacio. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalo nilang nararamdaman ang presensya nitong tila hindi marunong umatras. Hiraya, tulungan na kita. Bonifacio, hindi na. Ayos lang ako. Kaya ko na to. Hiraya naman. Umuwi ka na sa inyo. Marami pa akong gagawin eh. Hiraya, nakukulitan ka ba sa akin? Pasensya na ha. Gusto ko lang naman kasing pagbigyan mo ko. Pasensya ka na rin. Pero busy talaga ako eh. Hindi ko pwedeng iwang mag-isa si Mayari sa tindahan. Hiraya, tanggapin mo na kasi ang pag-ibig ko. Kapag naging kasintahan mo ko, hindi ka na mahirapan pa. Bonifacio, ang pag-ibig ay hindi ipinipilit. Kusa itong ibinibigay. Kaya pasensya ka na. Mas marami pang babaeng magmamahal sa'yo. Hindi Bakit? ako yun. May iba ka ba? May nanliligaw ba sa'yo bukod sa akin? Ano bang sinasabi mo? Wala.
Sadyang ayaw ko lang talagang tumanggap ng manliligaw. Hindi mo ko pwedeng ayawan ni Raya. Hindi mo ba alam? Marami nagkakandara pa sa akin babae. Pero ikaw lang ang bukod tangi. Pinagtuunan ko ng pansin. Pasensya ka na talaga. Pero wala talaga akong pagtingin sa'yo. Hindi, Raya. Alam ko meron. Aminin mo na sa akin, nagpapakipot ka lang, di ba? Wala nga. Wala talaga. Hindi. Hindi pwede. Hindi pwedeng wala. Dapat meron. Nakaramdam ng matinding pagkainis si Bonifacio. Hindi niya akalain na babasti din siya ni Hiraya. Dahil sa sama ng loob, dumayo siya sa inuman at tuluyang nilunod ang sarili sa alak. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting humalo sa kanyang lungkot ang galit. Si Hiraya, ang kauna-unahang babaeng umayaw sa kanya at tila naging insulto yon sa kanyang pagkalalaki. Samantala, pauwi na si Bonifacio at pasuray-suray sa kalasingan nang mapadaan siya sa harap ng bahay kubo ng magkapatid. Napahinto siya nang makita si Hiraya sa labas. Nakayuko habang nagsisiga ng apoy. Sa liwanag ng apoy, lalo pang naging kahali-halina ang dalaga sa kanyang paningin. Napakaganda mo talaga, Hiraya. Para kang diwata sa ganda. At hindi ako papayag na hindi ka maging akin. Hiraya! Oh, Bonifacio, anong ginagawa mo dito? Gusto lang naman masilayan ng mapang-akit mong ganda eh. Lasing ka. Umuwi ka na. Hindi. Dito lang ako. Hindi ako payapa na hindi ka malang natitikman, Hiraya. Ano ba? Bitiwan mo ang braso ko. Lasing ka. Umuwi ka na. Balik lang. Ano ba? Ang bastos mo! Ha? Tinulak mo ako? Ang lakas ng loob mo, ha? Bakit dahil maganda ka? Pwes walang ibang makikinabang sa ganda mo kundi ako lang. Dito! Bitiwan mo ako! Tulong! Walang tutulong sa'yo, Raya. Ang bahay lang namin ang pinakamalapit sa bahay mo at walang Masabay ako makamagulang eh. kaya walang makatutulong sa'yo. Bitiwan mo ako! Ano ba? Okay ka lang, Hiraya. Okay ka lang. Bonifacio! Ang ganda mo. Hindi ako papayag na mapuntang sa ibo. Bitiwan mo ako, bastos ka! Kailangat mo ang labi ko. Walang hiya ka. Bitiwan mo ang ate ko! Aray ko. May pamampas na matigas na bagay sa ulo ko. Nagdindil ang mga palaging ko. Mayari, pinalo mo siya sa ulo ng kahoy. Nawalan siya ng malay. Ate, tumutuko ang ulo niya. Tingin mo, patay na siya? Hindi ko alam. Halika, pumasok na tayo sa loob. Bilisan mo na. Opo, ate. Ang bastos niya. Pinagtangka ang kanyang kahasain. Katulad din siya ng ibang mga lalaki, Mayari. Wala siyang pinagkaiba sa kanila. Matapos ang masalimuot na tagpong iyon, iniwan ng magkapatid ang walang malay na si Bonifacio at kaagad silang pumasok sa kanilang bahay kubo. Kinabukasan, nagising na lamang si Bonifacio na napapalibutan ng mga tao. Lahat ay nagkakagulo at tila hindi alam ang gagawin. Agad na sumaklolo ang kanyang ina at nang makita ang kalagayan ng anak, naging hysterical ito sa sobrang pag-aalala. Nagtanong ang mga tao kung anong nangyari, ngunit hindi kaagad nakapagsalita si Bonifacio. Sa halip, nanatili siyang tahimik, tila binabalikan sa isip ang mga pangyayari ng gabing yun. Anak, ano ba nangyari? Bakit nasa bakuran ka ng magkapatid ngayon? May dugo ka pa sa ulo mo. Ano? Nay, kasi... Kasi ano?
Magsalita ka! Ang naalala ko, uminom ako kagabi tapos pauwi na ako tapos nakita ko si Raya sa labas ng nagsisiga. Nawala na ako ng kontrol sa sarili ko na eh. Pinagtangkang ko siyang kasahin eh. Tapos pinalo ako ng kahoy sa ulo ni Mayari. Kaya nawalan ako ng malay. Ano? Nay, paano kung magreklamo sila kay Kapitan? Ay, hindi anak. Uunahan natin sila. Hindi pwedeng mabahira ng pangalan mo at ang pamilya natin. Kung may dapat mang lumabas na masama rito, yung magkapatid na yon. Aba, magrereklamo tayo. Ano pong gagawin natin, Inay? Ako nang bahala. Huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo sa akin. Kaagad na kumilos si Kuring. Agad siyang lumapit sa kumpulan ng mga tsismosa at doon ay nag-iiyak na parang isang kaawa-awang ina. Kunwari labis na nag-aalala sa kalagayan ng kanyang anak. Anong sinabi mo, Kuring? Hinampas sa ulo ni Hiraya si Bonifacio? Hinampas niya sa ulo ang anak ko dahil hindi siya gusto ni Bonifacio. Nagalit siya kaya yun. Sinaktan niya ang kawawa kong anak. Grabe naman pala ang gali ni Raya. Kawawa naman si Bonifacio. Mabuti na nga lang, hindi napuruan ang anak ko dahil kung hindi. Hoy, nakoy, tahanan ko rin. Dapat managot ang desperadang yan sa ginawa niya kay Bonifacio. Tama! Ay, tama. Maraming salamat at nauunawaan niyo ako bilang isang ina. Ay, mga kasama, halika kayo. Pupuntahan natin ang bahay ng desperadang babaeng yan. Ay, tara! Tara! Ay, hintayin niyo ako! Lihim na napangiti si Kuring nang mapansin ang galit ng mga tao na unti-unting nababaling kay Hiraya. Hindi nagtagal, tinahak ng mga tao ang landas patungo sa bahay kubo ng magkapatid at nagsimulang magsigawan. Tinatawag si Hiraya at Mayari upang lumabas ng kanilang tahanan. Hiraya! Lumabas ka dyan! Raya! Lumabas ka! Lumabas! Grabe ginawa mo sa kay Pogi niya! Ano? Bonifacio ko? Ate, may mga tao sila sa Hiraya! bahay natin. Lumabas ka dyan! Ano ba to? Lumabas! Ano bang nangyayari? Bakit galit na galit sila? Ay, lumabas sabi kayo dyan! Hindi ko rin alam, ate. Baka dahil kay Bonifacio. Hoy! Baka nga mayari. Lumabas ka dyan, desperada! Muntik mo lang mamatay si Bonifacio! Ay, labas! Hindi ka ba marunong tumanggap ng katotohanan na ayaw sa'yo ng tao? Lumabas ka dyan! Pagpapatuloy namin ang bahay niyo! Warapin mo kami! Pinaliktad ni Bonifacio ang kwento. Ako ang pinalabas ng nagkakandarapa sa kanya. Sabi ng labas! Mga kasama! Batuhin ang bahay! Buti pa nga, paulan ng batuhan! Batuhin! Batuhin natin! Paulan ng batuhan! Batuhin! Huwag kayong tumingin! Pinabato na nila ang bahay natin! Tignan nyo! Batuhin lang ng batuhin! Kahit anong mangyari, hindi tayo lalabas mayari. Mga kasama! Paulan ng Batuhin! Yes! Batuhin dyan yung batuhin! Bilisan nyo! Ate, Huwag kayong natatakot ako. tumigil! Magkukulang! Huwag kayong tumigil! Lubayan niyo kami! Wala akong ginagawang masama kay Bonifacio! Pinagtangkaan niya akong gahasain! Pinagtanggol ko lang ang sarili ko! Doko! Sinungaling na babae! Ang kapal naman ng mukha mo! At sino ka naman para magkandarapa sa iyong anak ko? Mga kabaryo! Alam niyo ba ha? Mangkukulam ang babaeng yan kaya masarap ang luto niya. Dahil may itim na kwaderno at sa hula ko, orasyon ang nilalaman nun. Uy, tama! Magkukulang! Ay, Dapat talaga! palayasin niyo dito sa Dapat baryo palayasin natin! niyo dito sa baryo Kaya naman pala natin! sarap-sarap ng luto! Magkukulang pala! Kaya sige,
Palayasin natin ang babae yan dito sa baryo natin. Dahil salot yung magkapatid na yan! Ate, anong gagawin natin? Nilalason ni Aling ko rin ang utak ng mga tao. Ate, ang itim na kwaderno. Nasa akin na mayari. Kapag nagpumilit sila, wala tayong magagawa, kundi ang umalis at tumakas. Pero ate, saan tayo pupunta? Mga salot! Hoy! Ang kapatid na to, lumabas kayo dyan! Hoy! Ano ba? Ay, ang mabuti pa, sunugin natin ang bahay! Tama! Sunugin ba? Sunugin na yan! Ate, sa likod bahay tayo dadaan. Halika na! Agad nga! Sunugin mo! Ate, ang bahay natin, unti-unti nang nasusunog. Halika na, mayari. Sa likod bahay tayo dadaan. Tayo na! Sunog sila! Opo, ate! Mamatay kayo dyan! Namatay kayo! Ate, ang bahay natin, unti-unti nang nasusunog. Halika na, mayari. Sa likod bahay tayo dadaan. Tayo na! Tayo! Sugit! At saan kayo pupunta, ha? Napatigil ang magkapatid nang tumambad sa kanila si Kuring na may hawak na matalim na itak. Nasa likod bahay sila ng tahanan ng magkapatid at abala ang mga tao sa pagtatapon ng gas sa bahay kubo upang tuluyan na itong tupukin ng apoy. Kaagad na hinablot ni Kuring si Mayari at ikinasigaw nito. Itinutok ni Kuring ang itak sa leeg ng bata. Hindi kaagad nakakilos si Hiraya. Titiwan mo ang kapatid ko! Ate! Bibitawan kong kapatid mo, Hiraya, kapag ibinigay mo sa akin ang itim na kwaderno. Ate! Aling Kuning, hindi ko akalain na aabot ka sa ganito. Ibigay mo sa akin ang kapatid ko! Buhay ng kapatid mo o ang kwaderno, Hiraya? Ibigay mo na sa akin. Alam kong yan ang sikreto mo, kaya masarap ang mga luto mo. Ang kapatid ko, Aling Kuning, pakawalan mo! Ibibigay mo ba o hindi? Bibilang ako hanggang 3. Sa oras na hindi mo ibigay sa akin, masasaktan ang kapatid mo. Sige, ibibigay ko sa'yo. Pero sabay tayo, ha? Iaabot mo sa akin si Mayari at iaabot ko sa'yo ang kwaderno. Ay, di sige. Mabilis ko naman palang kausap. Oh, akin na. Mayari, abutin mo ang kamay ko. Opo, ate. Akin na sabi ang kwaderno! Heto, kunin mo. Mayari, takbo! Hoy, sa wakas! Hoy! Nasa kamay ko ng kwaderno. Oh, ang magkapatid! Tumakas sila! Ay, hindi pwede! Mga kabaryo! Ang dalawang salo at naririto tumatakas! Habulin natin! Mga kasama! Dito! Bilisan niyo! Nandito dito! Tayo! Nandito! Dapat mga talagtson! Nandiyan nyo! Dali! Habulin natin! Habol! 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 Hinabol ng mga tao ang magkapatid. Sumuong sila sa kasukalan ng gubat. Subalit, patuloy pa rin silang sinusundan ng mga tao. Pati na rin si Kuring. Umiiyak na si Mayari dahil sa takot. Habang pilit namang tinatatagan ni Hiraya ang loob para sa kapatid. Ate! Inaabol pa rin nila tayo! Tumakbo lang tayo, Mayari. Hindi nila tayo dapat na maabutan. Ayaw sino! Bilisan ninyo! Bilis! Hindi dapat makalayo yun! Bilis! Ayun! Habol! Hulihin niyo ang magkapatid na yan! Dalhin niya kay Kapitan! Dapat managot sila sa ginawa nila sa anak ko! Takbo, Mayari! Ate, wala na tayo mapupuntahan! Nasa taas na tayo ng bangin! Isang lawa yung nasa ibaba! Kumapit ka lang sa akin! Ha! Sa wakas! Naabutan rin namin kayo. Wala na kayong mapupuntahan pang magkapatid. Sumuko na lang kayo sa amin. Wala kaming kasalanan. Bakit kami susuko? Pinagtangkaan mo ang buhay ng anak ko.
Siyang nagtangkang halayin ako! Hoy, sinungaling! Ginayuma mo ang mga tao sa baryo namin. Mangkukulam ka. Salot! Di ba, mga kasama? Salot ito! Salot! Salot ang mga kapatid! Sa ating dalawa, Aling Kuring, sino ang mas asal mangkukulam? Ako na pinagbibintangan nyo na walang ebidensya? O kayong tumutugi sa amin ng walang laban? Sumuko na lang kayo. Mga kasama! Hulihin natin sila! Hulihin natin! Hulihin na yung dalawang yun! Ate, anong gagawin natin? Tatalon tayo. Ano? Hulihin ang dalawa! Talon ba yan? Hulihin! Ate! Hulihin! Ha! Tumalon sila sa bakyan! Hayaan niyo naman luno na mga yun! Sa ilalim ng lawa! Hoy, mamatay na yung mga yun. Sigurado yun. Lalim yun eh. Ay, sa wakas. Nawala ka na rin sa landas ko, Hiraya. At nasa akin pa ang itim na kwaderno mo. Matagumpay na ngumiti si Kuring nang mawala sa kanyang paningin ang magkapatid. Naisip niya, sa wakas, wala na siyang karibal sa pagninegosyo sa kanilang baryo. Samantala, hapong-hapo ang magkapatid nang umahon mula sa malalim na lawa. Ate! Diyos ko, mabuti naman at ligtas ka, Mayani. Ate, saan na tayo ngayon pupunta? Ang kodernong itim na kuhanan ni Aling Kuring. Huwag mo nang alalahanin yun, Mayani. Ate ng kwadernong yun, alam kong babalik yun sa atin. Ang mahalaga ngayon, ligtas na tayong pareho. Pero nasa na tayo? Sa bundok, katulad ng dati. Mas mabuti na rin siguro na lumayo na lang tayo sa mga tao, ate. Oo, Mayani. Tama ka. Sa mga oras na yun, nag-uumapaw sa puot ang puso ng magkapatid dahil sa kanilang sinapit sa kamay ng mga taga-baryo Kalumpang. Samantala, masayang-masaya si Kuring nang makauwi sa kanilang bahay. Agad naman itong napansin ni Gusting. Kuring, wala ka na ba talagang puso? Bakit mo naman ginawa yun sa magkapatid? Oy, bakit? Parang kumakampi ka pa sa mangkukulam na yon. Oy, Gusting, muntik nang mamatay ang anak mo dahil doon kay Hiraya. Dahil ginawa niya ng masama, pinagtanggol lamang ni Hiraya ang sarili niya. Talagang kumakampi ka sa kanila? Tingnan mo nga yung sinapit ng anak mo. May sugat sa ulo. Mabuti na lang buhay pa. Hindi sapat yan upang sunugin at ipagtabuyan mo sa baryo ang magkapatid. Gamit ang kasinungalingan mo. Nako, mabuti na rin yun. Para mawala ang salot dito sa baryo natin. Sila ba talaga ang salot, Kuring? O anong ibig mo sabihin? Hindi na kita kilala, Kuring. Masyado ka ng binulag ng inggit kung ano-ano ng kasamaan ang ginagawa mo. Hoy! Saan ka pupunta? Gusting! Magpapalaot! Mas mabuti doon! Patulak Tahimik! lang to? Hoy! Bumalik ka rito! Gusting! Kahit anong tawag ni Kuring, hindi na muling bumalik ang kanyang asawa. Kaya't hinayaan na lamang niya ito. Sa araw ding yun, binuksan niya ang itim na kwaderno at laking gulat niya nang matuklasang isa pala itong recipe book. Lahat ng reseping naroon ay ang mga niluluto ni Hiraya. Sa sobrang excitement, kaagad siyang nagluto at sinunod ang lahat ng nasa kwaderno. Sa isip niya, ito na ang magiging daan upang umasenso sila sa buhay. Naku, Kuring! Napakasarap ng luto mo! Kasing sarap ng luto ni Hiraya. Ay, nako, mas masarap pa sa kanya ang luto ko, ano? Kaya sige na, bumili na kayo at magluluto ako ng marami. Ay, talagang bibili ako. Papakyawin ko na itong pinakbet. Abay, napakasarap ng luto mo, Kuring! Oy, ako rin. Bisa na O, tayo teka ng lang, away, no? hindi Pero kayo may batin na mauubusan. tayo. Huwag kayong mag-alala. Nay,
Ang dami po yatang tao. Ay, gustong-gusto nila yung luto ko, anak. Sige na, tulungan mo na ako. Oh, ikaw na magbigay ng ibang order. Sige ho. Ay, mga suki, huwag kayong mag-alala ha. Lahat kayo mapagbibilhan. Oh, pila lang, pila. Oh, sige na, pila na. Papa B! Bonifacio! Hoy kayo, magsipila kayo ron. Dumagsa ang mga mamimili sa karinderya ni Kuring. Kagaya ng isang mabangong halimuyak, mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Kaya naman, araw-araw ay tiba-tiba si Kuring sa kanyang benta. Halos walang humpay ang pagbili ng mga tao ng kanyang lutong pagkain. Kaya't kaagad niyang pinaumpisahan ang pagpapaayos ng kanilang bahay. Ay, Kuring, nakapagtataka naman yata. Bakit biglang dumagsa ang mga customer natin? Halos hindi na sila nagluluto sa bahay nila. Araw-araw dito sa atin bumibili ng pagkain. Hoy, ayaw mo ba nun? Hindi naman sa ayaw. Pero imposible lang kasi. Kahit noong wala pa si Hiraya dito. Hindi naman ganito karaming bumibili sa atin. Ngayon halos parang oras-oras bumibili sila ng pagkain. Ay, naku, Gusting. Kung ano-anong napapansin mo, magpasalamat ka na lang dahil magaling akong dumiskarte. O, tingnan mo, kung hindi dahil sa akin, hindi maayos tong bahay. Hoy, Kuring, magtapat ka nga sa akin. Anong ginawa mo? Oh, ano namang ibig mong sabihin? Hindi ako maniniwalang basta na lamang lalakas ang karinderya natin ng ganito. Magtapat ka sa akin. Anong ginawa mo sa magkapatid? Wala akong ginawa sa kanila, Gusting. Teka. Yung itim na kwaderno. Yung itim ng kwaderno. Tama. Diyos ko. Kinuha mo ba yun, Kuring? Magtapat ka sa akin. Oo na. Oh, ano naman? Bakit mo ginawa yun? Anong laman ng kwaderno, Kuring? Ang recipe lang naman, Gusting. Wala namang ibang laman. Ninakaw mo ang recipe ni Hiraya. Kuring, hindi na talaga kita kilala. Ay, nako! Ang dami-dami mong arte. Tulungan mo na nga lang akong asikasuin yung mga customer sa labas. Kuwawa naman si Bonifacio. Mag-isa siya doon. Kuring, sana mapatawad ka ng Diyos sa ginawa mo. Walang pakialam si Kuring sa mga sinasabi ng kanyang asawa. Basta't siya ay masaya sa limpak-limpak na salapi na kinikita niya. Lumipas pa ang mga araw at mas lalo pang naging maugong ang kanyang pangalan. Ngayon, hindi na lamang mga taga-baryo Kalumpang ang dumadayo sa kanyang karinderya, kundi pati na rin ang mga taga-Karatig baryo. Kaya naman, naisipan ni Kuring na kumuha ng makakatuwang sa kusina dahil hindi na niya kinakaya ang dami ng mga customer. Ngunit isang pangyayari ang hindi inaasahan ni Kuring. Isang umaga, habang abala siya sa pagbibilang ng pera, pumasok ang isang galit na matandang lalaki. Kuring! Mr. Guban, ay bakit po? Anong bakit ano? Anong nangyari sa in-order kong pagkain? At sama ng lasa! Sumama pa yung ambience dyan sa mga bisita ko, pati bisita ko nagsuka. At isinugod sa ospital ang apo ko. Akala ko ba, masarap ka magluto? Mr. Guban, hindi ako nagluto ng pagkain na in-order mo. Yung isa, yung cook. Kahit na. Kahit hindi ikaw ang nagluto, ikaw pa rin yung may-ari at responsibilidad mo lahat. Kapag hindi mo binayaran lahat ng damages, Kuring, irereklamo ko itong kainan mo. At sisiguraduhin kong maipapasara ito at hindi ka na muling mabibigyan ng permit. Mr. Guban, wag naman. Babayaran ko po lahat ng damage. Wag mo na lang akong ireklamo. Pagkaalis ng matandang customer, galit na nagtungo si Kuring sa kusina at pinagalitan ang kanyang mga cook. Hindi niya ibinibigay sa kanila ang mga recipe. Siya mismo ang naghahanda ng lahat bago ito ipinaluluto. Ngunit tila ba may mahika ang kanyang pagluluto dahil kapag hindi siya ang nagluluto,
palaging may kamalasang nangyayari. Kaya kahit pagod na siya, siya pa rin ang gumagawa ng halos lahat sa kusina. Ay, pagod na ako. Paanong hindi ka mapapagod? Pinalis mo ang lahat ng ating cook. Hoy, paano? Kung hindi ako ang mismong nagluluto, kung ano-anong kamalasan ang nangyayari. Nakita mo bang nangyari nung nakaraan? Aba, na-food poison yung mga tao. Ang laki ng lugi natin, Gusting. Dahil babayaran ko lahat ng naapektuhan. Nakapagtataka lang. Bakit kapag ikaw ang nagluluto, sarap na sarap ang mga tao. Pero kapag iba ang humahawak at nagluluto sa kusina, nagkakaroon ng abirya. Aba, hindi ko alam. Hindi na muna siguro ako magluluto bukas. Pagod na ako. Kulang na rin ako sa tulog. Mabuti pa nga. Mag-day off muna tayo. Kahit na nanghihinayang ako sa pera, aba, ayoko namang patayin ang sarili ko. Tulad ng sinabi ni Coring, hindi siya nagbenta kinaumagahan. Nasa kalagitnaan siya ng masarap na pagtulog nang bigla siyang makarinig ng kaguluhan sa labas ng kanilang bahay. Agad siyang bumangon at lumabas upang tingnan kung anong nangyayari. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang mga taong binabato ang kanilang bahay. Nabasag pa ang bagong kabit na bintana dahil sa pambabato. Kaagad siyang sumigaw upang patigilin ang mga tao. Tumigil kayo! Ano ba nangyayari? Bakit niyo binabato ang bahay? Ang mahal-mahal ng gastos namin dito, tapos babatuhin niyo lang? Nay, nagalit sila ng malamang. Hindi ka na magluluto ngayon, kaya pinagbabato nila ang bahay natin. Kung hindi ka magluluto, Coring, hindi na namin titigil ang pagbabato sa bahay mo! Hoy, talagang tinakot niyo pa ako, ha? Hoy, magsitigil kayo! Kung hindi, papabarangay ko kayo! Ano ba? Magsitigil, sabi kayo! Batin! Batin Nay! na natin! Hindi po talaga sila nakikinig. Magluto na lang kayo para tumigil na sila. Ay, Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Hindi naman sila dating ganito! Ay! Ano ba? Magsitigil kayo! Hoy! Sa takot ni Coring, natuluyang sirain ng mga tao ang kanilang bahay. Kahit na pagod na siya, nagluto pa rin siya ng mga putahing karaniwan niyang itinitinda sa kanilang karinderya. Tulong-tulong silang mag-anak sa pagluluto. Wala na siyang pakialam kung malaman man ng kanyang asawa't anak ang mga recipe na galing sa itim na kwaderno. Si Bonifacio ang katulong niya sa kusina, habang si Gusting naman ang nag-aasikaso sa tindahan. Buong maghapon, yun lang ang ginawa nila. Kaya naman, pagdating ng gabi, para na silang mga lantang gulay, pagod at gutom na gutom dahil wala na silang oras para huminto at kumain. Nay, para na ako hihimatayin sa pagod at gutom. Hindi na humuhupa ang mga namimili kanina. Kumain na lamang kayo kung anong tirang pagkain dyan. Hindi ko na kayo magluto pa. Wala nang pagkain, simot na lahat. Simot na nga talaga lahat, Coring. Ay, kung ganito ng ganito, mamamatay ako sa pagod. Ito naman ang gusto mo, di ba? Ang maraming benta. Ayan, libo-libo ang nasa kaa mo. Tay, matutuwa na lang po tayo sa dami nating pera. Mabibili ko ng gusto ko. Tingnan mo, makakabili na tayo ng kotse. Ay, Bonifacio, kahit kailan, hindi ko hinangad ng kayamanan, lalo na kung galing sa iba. Tumahimik ka nga, Gusting. Kaya wala tayong asenso noon dahil hindi ka marunong dumiskarte. Kontento ka na sa kung anong nauhuli mo sa dagat. Maliit man ang kita ko, pero ipinagmamalaki ko yun, Coring. Dahil galing yun sa dugot pawis ko. Higit sa lahat, galing sa malinis na paraan. Ay, nako, ang dami mong drama. Nakikinabang ka rin naman sa mga perang nakukuha ko sa karinderya. Hindi na umimik pa si Gusting. Napabuntong hininga na lamang siya at napailing nang makita ang anak na kumukuha ng libu-libong pera mula sa kinita nila sa buong araw. Kahit anong sabihin niya, hindi siya pinakikinggan ng kanyang asawa't anak.
Napalingon na lamang siya sa bintana ng kanilang bahay at doon niya napansin ang buwan. Naalala niyang malapit na pala ang kabilugan nito. Ipagpatawad mo, minahal kita agad. Ipagpatawad mo. Ay, may sampay ko na nga itong mga panty ko dito sa labas ng bahay. Mabuti na lang maliwanag ang buwan kahit hindi pa kabilugan. Ano yun? Bakit parang may naririnig akong kaluskos mula sa bubong namin? Ay, Diyos ko naman, kung kailan mag-isa lang ako. Hindi. Anong klaseng nilalang ang nakikita ko? Parang halimaw. Ang haba ng kuko at ang pangil. Namumula ang mga mata. Hindi! Aswang! Tulong! Tatakbo ako! Aray ko! Natapilok pa ako. Ang sakit. Hindi! Ang aswang! Naririyan na siya! Dadambayin niya ako! Walang nakarinig sa mga sigaw ni Aurea. Nilamon ng kadiliman ng gabi ang kanyang tinig, kasabay ng paglapa ng aswang sa kanya. Kinabukasan, laking pagtataka ni Gusting nang makita ang asawa na halos tunggain na ang isang pitsil ng tubig. Kaagad niya itong nilapitan at tinanong kung ano ang nangyayari sa taong ito. Koring, anong nangyayari sa'yo? Nauuhaw ako, Gusting. Marami naman tubig sa kusina. Gusto mo bang ikuha kita? Hindi napapawi ng tubig ang uhaw ko. Ano? Hindi naman kita maunawaan dyan. Paanong hindi napapahawi ng tubig? Kanina pa ako umiinom ng tubig, Gusting. Pero walang nangyayari. Mas lalong tumitindi ang pagkauhaw ko. Ay, Kuring, hindi kita maunawaan. May sakit ka ba? Wala akong sakit. Nauuhaw lang talaga ako. Ay, tumabi ka nga dyan. At pupunta ako ng kusina. Kailangan kong uminom. Kuring, ay naku Diyos ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Labis na nagtaka si Gusting sa ikinikilos ng kanyang asawa. Hinihingal ito at pinagpapawisan. Habang malikot ang mga mata, na tila ba may hinahanap na maiinom. Sinundan niya ito papunta sa kusina at nang hilakbot siya, sa kanyang nakita. Bakit mo iniinom ang dugo ng baboy na gagamitin sa dinuguan? Uhaw na uhaw ako, Gusting. At etong dugo lang ang nakapawi ng pagkauhaw ko. Mahabagin Diyos! Anong nangyayari sa'yo, Kuring? Gusto ko ng karne. Karne? Anong klaseng karne? Preskong karne. Teka, ikaw? Ako? Oo, ikaw. Gusting, naamoy ko ang dugo mo at ang presko ng laman mo. Diyos ko po, hindi na normal ang asawa ko. Aalis na ako rito. Baka kung ano pang gawin niya sa akin. Gusting! Bumalik ka rito! Gusting! Walang habas na tumakbo si Mang Gusting palabas ng kanilang bahay. Takot na takot dahil sa kanyang nasaksihan. Samantala, sa di kalayuan, nagkukumpulan ng mga tao sa harap ng bahay ni Aurea. Bagaman kinakabahan, lumapit pa rin si Gusting upang alamin ang nangyayari. Anong nangyayari? Ay, nakakapanghilakbot ang nangyari kay Aurea. Natagpuan ang katawan niya sa may ilog. Wakwak ang tiyan at wala ang lamang loob. Diyos ko po, anong klaseng kriminal ang may kakayahang gumawa yan? Aswang ang may gawa dyan. Tako nakakatakot na dito. Sa baryo natin, may gumagala ng mga aswang. Aswang? Diyos ko,
Hindi kaya... Ay, huwag naman sana. Wala naman lahing aswang ang pamilya namin. Pero, ang nakita kong ginawa ni Corin kanina... Tay! Bonifacio, saan ka ba galing? Diyan lang ho, Itay. Kayo, bakit kayo narito sa labas? Anong nangyari? Bakit maraming tao sa bahay ni Aling Aurea? Anak, patay na siya nung natagpuan kagabi. Wakwak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Ganun po ba? Oo. Teka, bakit namumutla ka? At bakit nakahubad-baro ka? Mainit po kasi. Sige, uuwi muna ako. Huwag ka munang umuwi. Pero Itay, bakit po? Basta, huwag muna. Dito ka lang. Pero Itay, napakainit to. Parang nasusunog ang balat ko sa init. Ha? Ano? Kaya uuwi muna ako. Diyan na kayo. Teka lang! Nabigla si Gusting sa sinabi ng kanyang anak. Dahan-dahan niya itong binitawan. Nanlulumo at nahulog sa malalim na pag-iisip. Dahil tila ba may mali sa mga nangyayari. Samantala, nagmamadaling umuwi si Bonifacio sa kanilang bahay. At hinanap ang kanyang ina. Natagpuan niya ito sa kusina. Nakatulala habang nakatingin sa nagkalat na pira-pirasong lamang loob ng baboy. May dugo rin ito sa mga kamay at sa kanyang bibig. Nay, parang may hindi yung normal na nangyari sa akin kagabi. Sa akin rin, anak. Teka, kinain niyo ba ang hilaw na lamang loob ng baboy? Hindi ko na alam kung paano at bakit. Basta nakaramdam ako ng matinding uhaw at gutom. Kumain ako ng pagkain, pero hindi maibsan ang gutom ko. Kahit anong inom ko ng tubig, hindi nawawala ang pagkauhaw ko. Nawala lamang ang gutom at ang uhaw ko nang uminom ako ng dugo at kumain ako ng hilaw na lamang loob ng baboy. Inay, kagabi, hindi ko alam kung panaginip lamang. Pero naalala ko, nakita ko si Aling Aurea. Sinalakay ko siya. Napatay ko siya, inay. Kinain ko ang lamang loob niya. Hindi ko maunawaan ang nangyayari sa atin, anak. Parang may kung anong mahikang itim ang nagdidikta sa akin. Inay, kaliban na ba tayo? Ayoko mang isipin, anak. Pero para na tayong mga aswang. Hindi makapaniwala si Bonifacio sa sinabi ng ina. Takot na napatingin siya rito sa mga nagkalat na lamang loob at sa dugo sa bibig nito. Ayaw niyang isipin na isa na siyang aswang. Sa naguguluhang isipan, tumakbo siya papunta sa silid niya at doon sinuntok niya ang dingding, dahilan upang mabutas ito. Hindi! Hindi ako halimaw. Hindi ako aswang! Nagkakamali lang si inay. Panaginip lang ang nangyari sa akin kagabi. Hindi totoo ang lahat ng yun! Anak, Nay, hindi pwedeng maging aswang ako. hindi ko rin alam kung paano nangyari to, anak. Wala akong alam. Ah! Ayoko maging isang halimaw! Bonifacio, Ayoko! Umalingaw-ngaw sa buong kabahayan ang boses ni Bonifacio habang pinagsusuntok ang dingding sa kanyang silid. Inawat siya ni Corin, ngunit hindi niya ito magawang pigilan. Samantala, sumapit na naman ng gabi at bumalot ang takot sa buong baryo Kalumpang, lalo na nang marinig nila ang mga alulong ng aso at ang mahinang tunog ng mga kwago. Kinabukasan, pumutok ulit ang balita na may panibagong biktima na naman ang aswang, isang buntis. Diyos ko, ano na ba itong nangyayari sa baryo natin?
Kawawa naman si Adela. May pinatay na naman ng aswang. Diyos ko, sana mali ang hinala ko. Gusting! Ay, Gusting! Kuring! Ikaw pala. At sandali, huwag ka muna lalapit sa akin. Natatakot ka ba sa akin? Ay, Kuring, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ko kasi alam kung anong nangyayari sa'yo. Hindi lang sa akin, Gusting. Pati na rin kay Bonifacio. Ano? Ibig mo sabihin? Kumain siya ng lamang loob ng tao kagabi. Ay, Diyos na mahabagin. Gusting, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin at kay Bonifacio. Gusto kong tulungan mo kami, Gusting. Ayoko maging isang aswang ng tuluyan. Maawa ka sa amin. Kuring, hindi ko alam ang gagawin. Gusting, pumunta ka sa bundok. May narinig akong sabi-sabi na mayroong kilalang albularyo doon. Puntahan mo naman. Baka matulungan niya kami. Sige, susubukan ko. Pupuntahan ko ang sinasabi mong albularyo. Nagmadali si Mang Gusting at nagtungo siya sa bundok kung saan nakatira ang nasabing albularyo. Abot-abot ang kanyang kaba dahil sa takot sa nangyari sa kanyang mag-ina. Pagkarating niya sa bahay ng albularyo, naabutan niya ang matandang babae na nagsisiga gamit ang bunot ng nyug at nagpapausok ng insenso. Kaagad siyang nilapitan nito at nagpakilala. Anong sadya mo sa aking tahanan? May nakapagsabi ho sa akin na magaling daw ho ko yung albularyo. Oo, marunong akong manggamot. May sakit ka ba? Ay, hindi ho ako. Yung asawa at anak ko. Anong sakit nila? Nagpapakita ho kasi sila ng katangian ng isang aswang. Ay, bakit po? Wala ba kayong lahi ng aswang? Nako, wala po. Kaya nga labis ho ang pagtataka ko kung bakit nangyari sa mag-ina ko yun. Nakakain na ba sila ng preskong laman at dugo ng tao? Hindi ko po sigurado. Nararamdaman ko ang pag-iimbot sa kalooban ng asawa mo at ang pagkahayok ng anak mo sa laman. Paanong... Dalhin mo ko sa kanila. Titignan ko kung anong magagawa ko. Sige po. Agad na isinama ni Gusting ang albularya sa kanilang bahay. Patago niyang pinapasok ito upang hindi makita ng mga tsismosa nilang kapitbahay. Kahit may distansya ang kanilang bahay mula sa mga ito, oras na may makakita sa kanila ay mabilis kumakalat ang tsismis. Pagkapasok nila sa loob ng bahay, kaagad silang sinalubong ni Kuring at Bonifacio. Mabuti naman at nadala mo siya dito, Gusting. Tay, maraming salamat. Maupo ka muna. Hindi na kailangan. Hindi rin ako magtatagal. Ano? Pero gagamutin mo pa kami, hindi ba? Oo nga, hindi ka pwedeng umalis. Gamutin mo kami. Ibalik mo kami sa dati. Nasaan ang kwadernong ninakaw mo? O paano mong nalaman ang tungkol sa kwadernong itim? Gusting, sinabi mo ba sa kanya? Kuring, wala akong sinasabi sa kanya na kahit ano. Ay kung ganon, paano niya nalaman? Wala kayong may tatago sa akin. Ibigay mo sa akin ng kwaderno. Kahit anong mangyari, hindi ko yun ibibigay sa'yo. Gusto mong tulungan ko kayo, hindi ba? Oo, pues ibigay mo sa akin ng kwaderno. Ibigay mo na, inay. Pero sa akin yun. Hindi sa'yo yun. Inagaw mo lamang yun sa babaeng may itim na kwaderno rito sa baryo.
Pero dahil sa kasakiman mo, kaya ito napunta sa'yo. Walang hiya si Hiraya, oo? Siya bang may pakana ng lahat ng ito? Ibigay mo na lamang sa akin ang kwaderno. Walang nagawa si Kuring nang kunin ni Bonifacio ang itim na kwaderno mula sa baul ng kanyang ina at ibigay ito kay Mayang. Kaagad na lumabas ng bahay si Mayang at sumunod sa kanya si Gusting. Nang nasa daan na sila, pabalik sa bundok, ay kinausap siya ng matandang albularya. Ang kwadernong ito ay nagdadala ng 2 uri. Anong ibig ninyong sabihin? Swerte at kamalasan. Depende kung sinong may hawak. Ang kabayaran ng kasalanan sa paggamit nito ay ang sumpa ng pagiging aswang. Si Hiraya ang unang may hawak niyan. Pero payapa naman ang pamumuhay nila noon. Hanggang sa ginulo sila ng asawa at anak ko. Dahil mabuting kanilang kalooban. Paano ho natin maililigtas ang mag-ina ko? Patawarin mo ko, Gusting. Ngunit huli na ang lahat para sa mag-ina mo. Nakakain na sila ng preskong dugo at laman ng tao. Hindi pwedeng tuluyan silang maging aswang. Itong kabayaran sa pagiging makasarili ng iyong asawa. Ang kabayaran ng ginawa ng anak mo sa may-ari ng kwadernong ito. Ikaw, Gusting, maaari mo pang itama ang lahat. Maaari mo pang iligtas ang iyong sarili. Gusto mong iligtas ko ang sarili ko. Pero ang pamilya ko hindi. Isang makasariling desisyon yan. Para na rin akong sikuring kapag ginawa akong nais mo. Minsan, Gusting, kailangan nating maging makasarili upang gawin ng tama. Ibalik mo ang kwadernong ito sa tunay na nagmamay-ari at maililigtas mo ang sarili mo. Wala na sila. Itinaboy na sila ng mga tao sa baryo. Hindi ko alam kung buhay pa o sila. Sundan mo ang pamilya mo sa kabilugan ng buwan. Dadalhin ka nila sa may-ari ng kwaderno. Gulong-gulo si Gusting sa mga tinuran ng matandang albularyo. Binalik nito sa kanya ang itim na kwaderno at hindi na siya kinausap pa. Samantala, hindi muna bumalik si Gusting sa kanilang bahay. Dumaan muna siya sa simbahan upang magdasal. Nang sumapit ang gabi, bumalot ulit ang kaba at takot sa buong baryo. Kabilugan ng buwan ng gabing yun at alam ni Gusting na muling aatakihin ng pagiging aswang ang kanyang mag-ina. Hindi niya alam kung anong gagawin hanggang sa napukaw lamang ang kanyang atensyon nang makarinig siya ng mga sigaw mula sa kanilang mga kapitbahay. Bilisan ninyo! Napuruan yata ni Antonio ang aswang! Uy, bilis! Bilis! Bilisan Bilis! mo, anak. Mamadali Hindi ako. nila tayo pwedeng maabutan. Pero inay, Bonifacio! may tama na ako sa sikmura at sa paa. Hindi ko na kayang tumakbo ng Hindi kita mabilis. pwedeng iwan, anak. Sabay tayong tatakbo at tatakas. Kaya bilisan mo. Hindi kayo iwan ni nanay. Sige na. Bilisan nyo! Pwede natin ang aswang! Bilis! Yung kapitbahay ang mga aswang na tumatakbo sa kakahuyan! Diyos ko, baka mag-ina ko na yun. Huwag naman sana. Ay, susundan ko ang mga tao. Aalamin ko kung sila Kuring at Bonifacio nga ang hinahabol nila. Kaagad na sumunod si Gusting sa mga taong may dalang malalaking sulok patungo sa gubat. Dinig nila ang pag-alulong ng mga aso. Abot-abot ang kaba ni Gusting nang matanaw niya ang 2 figura na tumatakbo sa dilim. Hanggang sa masukol ito ng mga tao ng baryo sa gilid ng bangin malapit sa lawa.
Sinikap ni Gusting na mapunta sa unahan ng mga nagkukumpulang tao at nakita niyang duguan ang isa sa mga nilalang. Nakatatakot ang itsura nito. Mahabang dila, mabalahibong katawan, matutulis na kuko at mabahong amoy. Maya-maya pa, unti-unting nagbago ng anyo ang isa sa kanila at tumambad sa mga tao ng Baryo Kalumpang ang dugoang si Bonifacio. Si Bonifacio! At si Aling Kureng! Sila ang aswang! Sila ang pumatay kay Aurea at Adela! Parang awan nyo na! Huwag nyo kaming sasaktan! Hindi namin ginustong maging ganito! Si Hiraya ang may kasalanan ng lahat! Oo, kinulam niya kami. Ginamit ang kodernong itim niya. Mga sinungaling! Oo! Sinadya niyong palayasin ang magkapatid upang makapagasi kayo ng lagim dito sa Baryo Kalumpang! Pinaniwala niyo kami! Sa inyo, mga kasinungalingan! Hindi totoo yan! Nagsimula lang mangyari ang lahat ng ito sa amin nang makuha ko ang itim na kwaderno. May sumpa ang kwadernong yon! Sumpa ni Hiraya! Hindi kami naniniwala sa iyo, mga alagad ng demonyo! Mga demonyo! Dakpin sila at sunugin! Hindi! Hindi, huwag niyo kami sasaktan. Maawa kayo sa amin! Hindi kami mga tunay na aswang! Biktima lang kami! Maawa kayo sa amin! Sunugin ang mag-inang aswang! Hindi! Sunugin! Hindi! Sunugin! Sunugin! Tuluyang napaatras si Gusting nang suguri ng mga tao ang kanyang mag-ina. Hindi na siya napansin ng mga ito at kinuyog nila si Bonifacio at Kuring. Itinali sila sa tig-isang puno at gumawa ng malaking tambak ng mga tuyong kahoy sa paligid ng mag-ina. Binuhusan ito ng gas at nagsimula ng magliyab. Panay ang hiyaw ng mag-ina, samantalang si Gusting ay hindi malaman ang gagawin. Hindi siya makalabas mula sa kanyang pinagtataguan at naiiyak siya, lalo na't wala siyang magawa. Nang tuluyan ng silaban ng mga taga-baryo ang kanyang mag-ina. Hindi! Magpabayad kayo! Patawarin niyo ako, Kuring. Patawarin niyo ako, Kuring at Bonifacio. Wala akong magawa upang iligtas kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Hihiganti ko kayo. Mamatay rin ang mga taong sumulong sa inyo. Pinapangako ko yan! Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, binuklat ni Gusting ang itim na kwaderno at hindi na mga recipe ang nakasulat dito, kundi mga inkantasyon, iba't ibang orasyon at dasal. Hindi niya maunawaan, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang naiintindihan ang mga nakasaad doon. Naalala niya ang sinabi ng albularya na kailangan niyang ibalik ang naturang kwaderno sa may-ari nito upang iligtas ang kanyang sarili. Subalit, ano pa ang silbi ng pagliligtas sa sarili kung wala na ang kanyang pamilya at tumatak na sa isipan ng mga tao na sila ay pamilya ng aswang? Kinabukasan, nagkagulo sa baryo dahil sa paglaganap ng kakaibang sakit. Ano ba ito nangyayari sa baryo natin? May mga sakit na mga bata at matatanda. Ate, anong nangyayari? Bakit nagkakagulo ang mga tao dito sa Baryo Kalumpang? Ang kwaderno. Ginamit ang kwaderno sa kasamaan. Kailangan natin itong mabawi, Mayari. Alam naman natin kung sinong may hawak na kwaderno, hindi ba? Si Aling Kuring. Hiraya! Sino po kayo? Ako si Mayang, isang albularyo. Mabuti naman at nakita ko kayo.
Ali kayo! Sumunod kayo sa akin! Tungkol ho ba ito sa kwaderno? Oo. Napasakamay ito ng mga maling tao. Inagaw niya ito sa akin. Tinakot na papatayin ng kapatid ko. Kailangan natin siyang pigilan, Hiraya. Sumunod ang magkapatid sa albularya. Dinala sila nito sa isang maliit na kubo at doon sinabi nito ang mga nalalaman tungkol sa mga araw na nawala sila sa Baryo Kalumpang. Pinalayas kami ng mga tao rito. Wala na nga ho sana kaming balak bumalik. Pero nararamdaman kong may kakaibang nangyayari. Kaya narito kami upang bawiin ang kwaderno. Wala na si Kuring at Bonifacio. Kinuyog sila ng mga tao at sinunog. Ngayon ay nakay Gusting ang kwaderno at mukhang ginagamit niya ito upang maghigante. Isang malaking pagkakamaling ginagawa niya, Aling Mayang. Walang kabuluhan ng paghihigante. Kahit anong paghihigante ang gawin niya, hindi niya na maibabalik ang buhay ng kanyang mag-ina. Sarado ng isip niya, Hiraya. Kailangan natin siyang pigilan bago pa mamatay ang lahat ng tao rito sa Baryo Kalumpang dahil sa epidemyang ipinapakalat niya. Kaya ko siyang harapin. Tutulungan kita. Maraming salamat po, Aling Mayang. Sa gubat, natitiyak ko na doon lamang siya maaaring magtago. Kinagabihan, maririnig ang daing ng mga bata at matatandang may sakit dahil sa epidemyang pinakalat ni Gusting. Mas lalo pang nanghihilakbot ang mga tao nang umatake ang isang nilalang na katulad ng mag-inang Kuring at Bonifacio. Kinain nito ang ilang batang may sakit bago tuluyang naglaho sa karimlan. Kinaumagahan, maririnig ang palahaw na iyak ng mga residente dahil sa karumal-dumal na pagpatay sa kanilang mga kapamilya. Matindi ang galit ni Gusting. Gusto niyang ubusin ng mga tao rito sa baryo. Magtutungo na po tayong sa gubat, Aling Mayang. Dahil habang lumilipas ang oras, mas lalong lumalakas at nagiging mas maalam ang inkantasyon ni Mang Gusting. Tama ka, Hiraya. Tayo na. Mayari, tayo na. Opo, ate. Nagtungo ang tatlo sa gitna ng gubat. Inihanda ni Mayang ang kanyang mga pangontra sakaling magpakita si Gusting sa kanila. Mas mabuti na ring maging handa dahil hindi nila alam kung gaano ito kalakas bilang isang aswang. Maya-maya pa, nakarinig sila ng kaluskos at lumabas si Gusting. Hiraya! Hindi ko akalain na babalik ka sa baryong ito! Hindi ba't itinakwil ka na rin ang mga tao rito? Hindi sila ang dahilan kung bakit ako bumalik. Mang Gusting, may mahalaga akong bagay na dapat bawiin. Ang kwaderno! Ibalik mo na sa kanya ang kwaderno, Gusting. Wala nang saysay kung maghihiganti ka pa. At wala na ring saysay kung ibabalik ko pa sa kanya ang kwaderno. Patay na ang mag-ina ko. Wala na akong pamilyang babalikan. Subalit maaari ka pang magbagong buhay, Mang Gusting. Alam kong hindi ka masama. Nadudurog lamang ang iyong kalooban nang dahil sa nangyari sa iyong pamilya. Subalit hindi mo yung kasalanan. Mag-ina mo ang gumawa ng kanilang sentensya. Nang dahil sa kwadernong ito, kaya nawala ang mag-ina ko. Kung hindi ka sana dumating sa baryong ito, hindi sana magkakainteres si Kuring na kunin ang kwadernong ito. Kaya ikaw ang may kasalanan kung bakit nasira ang pamilya ko. Huwag mong isisi sa akin ang pagiging ambisyosa ng asawa mo, Mang Gusting. Nananahimik kami ng kapatid ko, pero ginulo niya kami.
Ang kwadernong yan ay nagdudulot ng swerte at kamalasan, Gusting. Sinasabi ko to sa'yo. Inabuso ng mag-ina mong swerteng hatid nito. Ginamit sa kasamaan, kaya pinagbayaran nilang kapalit ng swerte na galing sa kwaderno. At ano ang kapalit? Ang maging aswang? Ang sunugin ng mga tao? Sobra naman yatang kabayaran yon. At ikaw, Hiraya, sisiguraduhin kong susunod ka sa mag-ina ko. Hindi ko ibabalik sa iyo ang kwaderno hanggat hindi ko napapatay ang lahat ng mga taga-baryo Kalumpang. Ayun ang aswang! Ang aswang! Ate, sinundan tayo ng mga taga-baryo. Nanlaki ang mga mata ni Gusting nang makita ang mga tao sa baryo Kalumpang na may daladalang mga pangontra laban sa aswang. Hindi inaasahan ng tatlo na susundan sila ng mga taga-baryo. Bago pa man makagawa ng hakbang si Gusting, kaagad itong napalibutan ng mga tao. Pinaghahampas ng buntot ng pagi at sinasabuyan ng asin. Si Gusting, na ngayon ay humihiyaw sa sakit, ay hindi na malaman kung ano ang gagawin. Tapusin niyo ng paghihirap ko! Patayin niyo na ako! Katulad ng ginawa niyo sa pamilya ko! Patayin ang aswang na yan! Patayin! Sandali lamang! Wag na muna. Hindi siya katulad ng kanyang mag-ina. Pero, pumapatay siya ng mga bata at matatanda. Kailangan niya ang lamang loob nila. Aswang siya! Kailangan siya mamatay! Hayaan niyo na ako, Aling Mayang. Hindi ko na rin naman kayang mabuhay ng walang mag-ina ko. Hiraya, kunin mo na ang kwadernong ito. Maaari ko pang mahanapan ng lunas ang nangyari sa iyo, Mang Gusting. Sisikapin kong matulungan ka. Hindi na. Ayoko nang mabuhay pa. Sapat na sa akin ang patawarin mo ko. Alam kong pinagtangkaan kitang paghigantian. Pero tama ka. Hindi mo kasalanan ang kasalanan ng asawa ko at ng aking anak. Ako na ang humihingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan nila sa iyo. Pinapatawad na kita, Mang Gusting. Akin na ang gas at lighter. Mang Gusting? Pakiusap, Mayari. Kunin mo sa kanila ang gas at lighter. Heto po. Salamat. Ate, ibinubuhos niya sa sarili niyang gas. Huwag kang titingin, Mayari. Huwag kang titingin. Ako na ang tatapos sa sarili kong buhay sa harapan ninyong lahat. Saksi ang buong baryo sa kasalanan na ginawa ng pamilya ko. At humihingi ako ng kapatawaran dahil sa kasalanang nagawa ng mag-ina ko sa magkapatid na Hiraya at Mayari. Ang babaeng may itim na kwaderno sa ating baryo. Hindi siya mangkukulam at hindi rin siya aswang. Nais kong itama ang pagkakamaling ginawa ng asawa ko. Sana hayaan ninyo silang muling manirahan sa baryo Kalumpang. At huwag na kayong matakot na magkaroon ulit ng aswang sa baryong ito. Dahil ako na ang huli! Ah! Oh, Diyos ko! Sinilaban ni Gusting ang sarili niya! Patawarin niyo ang pamilya ko! Ah! Tuluyang natupok at naging abo ang katawan ni Gusting. Halo-halong emosyon ang naramdaman ng mga tao sa nangyaring yun. Ang iba ay naawa, habang ang iba naman ay nagsasabing tama lang ang ginawa ni Gusting. Samantala, makalipas ang ilang araw, kinausap ng mga taga-baryo
ang magkapatid na Hiraya at Mayari at sinabi nilang maaari silang manirahan sa Baryo Kalumpang. Tutulungan nila ang dalawa na muling magtayo ng isang maliit na bahay kubo. Pero magalang na tumanggi ang magkapatid at muling bumalik sa kanilang tirahan sa bundok kung saan ay tahimik. Hindi na natin muling gagamitin ang kwaderno ni Lola Salome, ate. Hindi na. Ayoko na may magka-interes ulit dito. Kagaya ni Aling Kuring. Magbubuhay naman tayo kahit hindi natin ginagamit ang kapangyarihan nito. Magaling ka naman talagang magluto, ate. Na-enhance lang ng orasyon galing sa kwaderno. Binola mo pa talaga ako. Pero hindi na natin gagamitin pa to. Ayoko nang mapunta ulit sa kamay ng masasamang tao. Sayang, ate. Namatay ka agad si Lola. Napakagaling na albularyo at antingera. Matanda na si Lola Salome. Kailangan niya na magpahinga. At itong kwaderno niya, itatago nating maigi. Upang hindi na muling mapunta sa masasamang mga kamay. Para wala ng aswang na makapaghasik ng kasamaan, kapalit ng paniningil ng itim na orasyon. Itinago ng magkapatid ang itim na kwaderno. Lumipas ang mga taon, nakapagtapos ng pag-aaral si Mayari at nagkaroon ng sariling pamilya si Hiraya. Nagkahiwalay ang magkapatid dahil bawat isa ay nagkaroon ng sariling landas na tinatahak. Samantalang ang kwaderno ay nanatiling lihim sa mata ng mga ordinaryong tao, lalo na sa mga may masasamang hangarin.